Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3661. Ang perlas ay naglalaman ng malaking halaga ng purong enerhiya ng kaluluwa sa loob. Matapos itong ma-absorb, tiyak na mapapabuti ang Soul Sky. Nasa harap ng buong plaza ang plataporma kaya nakaharang ang view ng lahat kay Jack na nakatayo doon. Upang hindi pukawin ang anumang hindi kailangang gulo, direktang inilagay ni Jack ang Purple Soul Pearl sa mustard seed. Walang paraan na maaaring malaman ng sino man ang anumang bagay. Pagkatapos ay inayos ni Jack ang kanyang sarili, na mukhang kalmado gaya ng dati. Lumingon siya at sinulyapan silang lahat. Sa kanilang gulat, mausisa, at masalimuot na tingin, kalmado siyang umalis sa lugar. Bago siya umalis, naririnig niya pa rin ang patuloy na pag-uusap sa paligid niya. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat sa Cloud Climate ang balita tungkol sa isang misteryosong lalaking nakamaskara na tinalo ang 15 mandirigma mula sa kontinente ng pamamaga ng Tide. Lahat sila ay nabigla sa lakas ng taong iyon, at ang ilan ay nagtaka pa kung may nangyaring ganoong insidente. Nadama nila na ito ay ganap na imposible. Gayunpaman, ang patunay ay sumunod kaagad pagkatapos noon. Ang mayabang na kaso ay hindi nakalabas sa Fog Battlefield. Isa lang ang ibig sabihin nito, namatay siya sa Fog Battlefield. Hindi lang siya, kundi lahat ng sumama sa kanya. Wala ni isang tao ang nakalabas na buhay. Kung may nakalabas na buhay, tiyak na mapipiga agad ng Swelling Tide Continent ang balita. Ang lahat mula sa kontinente ng Swelling Tide ay nasa buong alerto pagkatapos ng balita. Sinimulan pa nilang tingnan ang lalaking nakamaskara. Ang alam lang nila ay White ang apelyido ng lalaking iyon. Walang ibang alam tungkol sa lalaki. Nang sinimulan nilang hanapin si Jack, umalis na ang lalaki sa Cloud City kasama si Rudy. Upang maiwasan ang anumang hindi kailangang gulo, hindi pinalabas ni Jack si Rudy sa mustard seed sa mga susunod na laban. Nang maayos na ang lahat ay pinalabas ni Jack si Rudy. Sa sandaling iyon, hawak niya ang Violet Warrant. Tiningnan niya ito at siniyasat ng mabuti. Pareho silang nakaalis sa Cloud City ng halos isang oras. Tumaas ang isang kilay ni Rudy at sinabing, so karamihan sa mga mandirigma ay pawang pupunta sa Violet City. Tumango si Jack. Bago sila umalis sa Cloud City, pareho silang nabigyan ng Violet Warrant. Tuwang-tuwa si Rudy tungkol dito. Sa buong panahon, siya ay isang taong sumusunod kay Jack at hindi kailanman itinuturing na mataas noon. Gayunpaman, talagang nabigyan siya ng Violet Warrant bago siya umalis sa Cloud City. Ito ay tulad ng isang affirmation ng kanyang pag-iral at kakayahan, ngunit Rudy ay nasa sabik lamang para sa isang sandali. Hindi siya tanga. Lahat ng umalis sa lungsod ay malamang na nakakuha ng isa. Ang Violet Warrant ay gagabay sa mga mandirigma sa antas ng dalawang lungsod, Violet City. Naroon ang Vibrant Hall na pinagsisikapan ng lahat na makapasok. Ang pagkakaroon ng Vibrant Hall ay halos ang focus ng bawat mandirigma sa Whirling World sa sandaling iyon. Ayon sa alamat, ang ilang mga kayamanan ay maaaring salungatin ang langit sa loob. Kahit na ang isang ordinaryong mandirigma ay magiging isang ganap na henyo pagkatapos makalabas sa Vibrant Hall. Masyadong mapang-akit. Maging si Rudy ay naantig sa naisip. Kahit alam niyang ang isang mandirigmang tulad niya ay dapat tumuon lamang sa pagiging subordinate ng malalakas, napakalaki pa rin ng tukso. Maraming sakam na mandirigma ang tiyak na mawawala ng buhay ng walang dahilan. Ito. Kabanata 3662. Marami sa kanila ang gumugulo sa kanilang isipan na sinusubukang makapasok sa Vibrant Hall, kitang-kita kung gaano ito magiging competitive. Hindi mabilang na mga mandirigma ang mamamatay doon, ngunit maraming mga ordinaryong mandirigma ang hindi nagbitiw sa kanilang sarili sa kapalaran. Lahat sila nadama na sila ang magiging maswerte. Pagkatapos ng lahat sila ay dumaan sa napakaraming mga hamon at nabuhay upang sabihin ang kwento. Lahat sila ay nagtataglay ng paniniwalang iyon sa kanilang ulo habang nagpupumilit silang pumasok sa Vibrant Hall upang maghanap ng pagkakataong baguhin ang kanilang buhay. Gayunpaman, paanong ang gayong bagay ay napakadali. Novel drama. Napakaswerte na kung isa sa 100 ang namamahala nito. Alam na alam iyon ni Rudy, kaya hindi niya ninais na mawala ang kanyang buhay kasama silang lahat. Dahil doon, napabuntong hininga si Rudy habang nakatingin sa malayo, I wonder how many people will die this time. Napailing si Jack na hindi rin niya alam. Ang alam niya ay maraming tao ang papunta sa Violet City para baguhin ang kanilang kapalaran. Sa mga iyon, karamihan sa kanila ay mga regular na mandirigma lamang. Alam ng mga mandirigmang iyon ang hindi kapani-pani walang mahirap na landa sa unahan nila, ngunit wala silang pakialam habang patuloy silang sumugod. Magiging himala kung hindi sila mamamatay.
Tiningnan ni Rudy ang violet warrant sa kanyang kamay, malamang na marami sa kanila ang tatalikod na bigo. Kung tutuusin, ang Violet 7 Deaths Array ay nariyan. Marahil wala pang isang ikasampu ng mga mandirigma doon ang makapasok. Sa kabutihang palad, ang umiikot na mundo ay hindi ganoon kalupit. Kung sila ay mabaigo, sila ay itatapon. Tumango si Jack, nakatingin sa warrant. Ang isang antas ng dalawang lungsod ay hindi isang bagay na madaling hamanin. Ang Violet 7 Deaths Array ang hamon na makapasok sa lungsod. Ito ay tulad ng isang malaking hadlang na pipigil sa karamihan ng mga sakam ngunit hindi sanay na mga mandirigma. Ito ay talagang isang magandang bagay para sa mga taong iyon. Habang naglalakad silang dalawa ay nagkukwentuhan sila sa isa't isa. Makalipas ang 4 na oras, nakarating na rin sila sa harap ng Violet City. Nasa isang malawak na kapatagan sila. Sa dulo ng kapatagan ay isang walang limitasyong lungsod. Ang lungsod ay napapalibutan ng isang kulay lila na glow. Ang violet glow ay isang kulay violet na fog kung titingnan mula sa itaas. Ang sinumang pumasok sa fog ay mapapaligiran nito, at sila ay mawawala. Humugat ng malalim na hininga si Rudy bago siya nagsalita ng nanlalaki ang mga mata, I guess this is the 7 Deaths Array. It looks so cool. Ang isang malawak na Diyos na kulay lila ay ganap na tinatakpan ang distansya. Sa loob ng fog, kumikinang din ang iba pang mga kulay. Ito ay mukhang hindi kapani-pani walang kapansin-pansin, ngunit ito ay nadama na hindi kapani-pani walang nakamamatay din. May isang caretaker sa harap ng array na nagtatanggal ng mga pangalan. Kahit sa malayo, natatanaw nila ang walang katapusang pagmamaneho ng mga tao. Mayroong hindi bababa sa 10,000 mandirigma na natipon doon. Matagal nang bukas ang Violet City, ngunit napakaraming mandirigma pa rin ang nagtipon doon. Kitang-kita kung gaano kahanga-hanga ang lahat sa lugar. Walang magawang bamaantong hininga si Rudy, lahat ng mga baliw na ito. Talagang nagsisisid sila sa panganib. Ganun ba sila ka-confident sa sarili nila? Sa tingin ba nila ay tiyak na mababago nila ang kanilang mga singil at makikinabang dito? Bakit hindi muna sila tumingin sa salamin? Ang mga nakakakuha ng kahit ano mula dito ay ang mga mandirigma na nakatayo sa tuktok. Ang mga regular na mandirigma ay hindi katumbas ng halaga na maging kanyan. Tiningnan ni Jack ang mga mandirigma na nagtipon-tipon sa paligid ng kapatagan at dahan-daang tumango, na nagsasabing, lahat sila ay naniniwala na sila ang mga pambihirang tao. Mahirap sisihin sila sa pagiging baliw nito. Sa totoo lang, alam nila na ang Vibrant Hall ay parehong pagkakataon at puno rin ng panganib. Kaya lang, hindi nila kayang labanan ang akit na maging malakas. Maging sila ay mula sa isang ikatlong baitang mundo o isang ikalawang baitang mundo, ang malakas ay palaging namumuno sa mahihina. Ang mga malalakas lang ang igagalang at makukuha ang gusto nila. Tatapakan lang ang mahihina. Ang mga uri ng mga patakaran ay tulad ng isang napakalaking bigat sa kanilang mga balikat. Ang lahat ay hindi kapani-pani walang sabik na maging malakas. Nais nilang year-oka ng mga kasanayan ang lahat ng minamaliit sila noon. Iyon ang naging motibasyon sa likod ng kanilang ginagawa. Masyadong malaki ang pang-akit ng Vibrant Hall. Naging dahilan ng pagkabaliw nila rito. Kabanata 3663. Sa totoo lang, naiintindihan ni Jack kung bakit nila ginagawa ang lahat ng iyon, ngunit nadaman niya pa rin na dapat nilang maging mas may kamalayan sa sarili. Huminga ng malalim si Rudy, inalis ang mga iniisip sa kanyang isipan. Tinapik niya ang balikat ni Jack at sinabing, "Tere na rin." Sa tingin ko, masyado na tayong nag-aksaya ng oras sa ibang mga lungsod. Tiyak na hindi lang ang Radiant Hall ang kahangahangang lugar dito. Iba pang mga hamon ang naghihintay para sa iyo. Maninindigan ka para makakuha ng higit pa. Tumango si Jack. Nagsimula silang magtungo sa kapatagan. Sa sandaling makuha nila ang Violet Warrant, lahat ng mga patakaran at impormasyon tungkol sa Violet 7 Deaths Array ay naipadala na sa kanilang isipan. Ang mga patakaran ng hamon ay talagang napakasimple. 3 mandirigma ang magtutulungan upang makapasok sa hanay. Bawat 7 hakbang na kanilang gagawin ay magti-trigger ng isang killing array. Mayroong kabuoang 7 hanay ng pagpatay. Matapos ang lahat ng 7 sa kanila, ang isa ay makapasok sa Violet City nang walang anumang problema. Kung hindi nila magagawa, sila ay itatapon ng walang pag-aalinlangan. Isang beses lang nila ito kayang hamanin, at ang pinakamahalagang bahagi ay ang 3 kasama ay hindi pinili ng mga humahamon mismo. Random na pipiliin ng 7 Deaths Array ang bawat grupo. Ang bawat pangkat na pumasok ay random na pipiliin mula sa isang listahan ng mga pangalan na nakarehistro. Nangangahulugan ito na walang paraan upang mahulaan kung sino ang mga miyembro ng bawat isa sa grupo. Malaki ang posibilidad na ito ay isang ganap na estranghero, isang mabuting kaibigan, o kahit isang kaaway. Kahit sino pa ang napiling mga kasama, kailangan itong tanggapin ng mga humahamon o tingnan na sumuko na.
May isang pagkakataon lamang na hamanin ito, kaya maraming bagay ang mangyayari. Ang ilang mas malalakas na mandirigma ay itatalaga kasama ang dalawang mas mahina. Ang mga mas malakas ay tiyak na hindi magiging masaya tungkol dito, ngunit sila ay mapipilitang magdikit ang kanilang mga ngipin at tanggapin ito. Karamihan sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay hindi natuwa tungkol sa pagkakaroon ng paghamon sa hanay ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo pati na rin. Ang malalim na seeded na paghamak na iyon ay nagmula sa kanilang likas na paghamak sa mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Sa sandaling pumasok sina Jack at Rudy sa lugar, agad silang nakarinig ng malakas na kaguluhan. What did I do to deserve this? I got 2 pieces of trash. Tignan mo na lang silang dalawa. Hindi man lang stable ang energy nila. Halatang nandito lang sila nangangarap na baguhin ang destiny nila. Malakas na sabi ng isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo na nakasuot ng itim na balabal. Ang dalawang itinuro niya ay parehong mula sa ikatlong baitang mundo. Nakikita ni Jack na talagang hindi sila ganoon kalakas, at ang lalaking nakaitim na balabal ay medyo mas malakas, ngunit hindi ganoon kalakas. Gayunpaman, nagrereklamo ang lalaki na para bang nawalan siya ng malaking kayamanan. Napakaswerte ng kapwa ko disipulo. Pumasok siya na may dalawang mandirigma na may katulad na husay. Hindi pa siya nakikout pagkatapos ng napakatagal na panahon, kaya tiyak na nakapasa siya. Bakit ang malas kong nabigyan ng dalawang basurang ito? Lalong naging emosyonal ang lalaking nakaitim na balabal habang nagsasalita. Nagpatikip siya ng ngipin at panay ang reklamo. Ang dalawang mandirigma na bahagi ng kanyang koponan ay mukhang nag-aatubili din. Walang gugustuhing insultuhan ng ganito kalupit. Para bang wala silang halaga sa kanya. Hindi man sila ganoon kalakas, hindi rin naman siya ganoon. Wala siyang karapatang insultuhan sila ng ganito. Sa kanilang dalawa, ang payat na nasa kaliwa ay namumula na sa galit. Kabanata 3664. Ang taong iyon ay hindi lamang payat, mayroon din siyang kakaibang hitsura. Maliit lalo ang bibig niya, mas maliit pa sa babae, nanigas ang buong katawan ng lalaking maliit ang bibig sa sinabi. Ang kanyang mga mata ay ganap na nanlaki habang tinitignan ang lalaking nakaitim na nakabalabal sa pamamagitan ng nakangagot na mga ngipin. Hindi nakapagtataka kung gaano siya nagalit. Talagang tumawid sa linya ang lalaking naka-black cloak. Nagsalita siya na parang walang kwenta ang dalawa. The small-mouthed man said back, "Do you think we want to be with you? You speak as if you're so strong, but you're not that special. You're just slightly stronger than both of you is. I was hoping I would be able to pass with someone incredibly strong. It would save a lot of effort." Ang mga talagang malakas ay hindi magrereklamo gaya mo. Sa sobrang galit ng lalaking nakaitim na balabal ay muntik na siyang tumalon. Ang maliit na bibig na lalaki ay karaniwang sinasampal siya sa mukha. Walang paraan na hindi siya magagalit. The black cloak man said viciously, "What are you saying? How dare you say that to me? I guess you want to die. Don't think I can't do anything to you. I'm telling you after we pass, there are not that many restrictions in Violet City. I will deal with you then." Nanigas ang maliit na bibig, medyo natigilan sa pananakot na ganyan. Iyon ay dahil malamang na magagawa ng lalaking nakaitim na balabal ang sinabi niya. Kahit na hindi siya nag-iisa, ang mga mandirigmang iyon na kasama niya ay higit pa sa parehong antas. Hindi tiyak na makapasok sila sa Violet City. Pagkapasok nila, baka hindi man lang siya maprotektahan sa banta ng lalaking nakaitim na balabal. Gayunpaman, ang maliit na bibig na lalaki ay hindi payag na magpasakop ng ganoon lang. Ang tanging ginawa niya ay itikom ang kanyang bibig at tumigil sa pagsasalita. Ngunit, tumanggi ang lalaking nakabalabal na itim na pakawalan ng lalaking maliit ang bibig. Pakiramdam niya ay hinamon ng maliit na bibig ang kanyang dignidad. Kung ang lalaking nakaitim na balabal ay naligtas sa maliit na bibig, ito ay isang krimen laban sa kanyang sarili. Pinaikit ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang boses, "Ikaw riffraff mula sa mga ikatlong baitang mundo ay napakaswerte na makapasok sa 7 Deaths Array kasama ang isang taong kasing lakas ko. Kailangan kitang kaladkarin sa finish line, kaya mas magsusumikap ako. Gayunpaman, ayaw mong aminin. Itigil ang pagiging walang hiya." Ang lalaki sa tabi ng lalaking maliit ang bibig ay medyo gwapo, ngunit siya ay napakaliit. Sa pagtingin sa tensyon sa pagitan nilang dalawa at naririnig ang mga insultong dumarating sa kanila, hindi na nakayanan ng lalaking maliit ang baba. Kumunat ang noo niya at tumingin sa lalaking nakaitim na balabal. "The groups are never formally anyway. What's the point of you shout at US? If you can, go change the rules and find someone else to go with you." Ang lalaking nakaitim na nakabalabal ay nanunuya at sinabing may pang-aalipusta, "Stop trying to come out with excuses. Am I wrong?
Trying to pass with you two is just going to drag me down. Napipilitin akong makipagtulungan sa inyong dalawa, pero ano ang mga gamit nyo? Kailangan lang kitang protektahan mamaya. Lalong nagalit ang lalaking nakasuot ng itim na balabal habang nagsasalita na parang nahulog sa kamalasan. Mas lalo pa niyang nilingan ang dalawa. Napakunot ng noo ang maliit na baba, kung ayaw mo, huwag mo nang subukang pumasa sa amin. Kabanata 3665. Palakas ng palakas ang mga pagtatalo. Walang gustong sumuko ang magkabilang panig. Maraming katulad na sitwasyon ang nangyari sa mga pansamantalang grupong iyon. Ang mas malalakas ay itatalaga sa mahihinang mga kasamahan sa koponan, at bigla silang makaramdam ng hindi kapani-pani walang malas na mabigyan ng mga pasanin. Ang buong kapatagan ay napuno ng mga argumento. Tumayo si Jack sa gilid, nakikinig sa away nilang tatlo. Lalong yumigting ang kapaligiran. Pakiramdam ko ay mag-aaway silang pisikal anumang oras. Ang lalaking nakaitim na balabal ay ganap na kinasusuklaman ng iba pang dalawa, at ang kanyang mga salita ay nagiging mas mahigpit at mas masakit. Kahit na medyo natakot ang dalawa pa sa lalaking nakaitim na balabal, hindi nila basta-basta kukunin ang mga pang-iinsulto at hahayaan ang lalaking nakaitim na maglakad sa kanilang lahat. Tumanggi silang magpakita ng anumang kahinaan at patuloy na nakikipagtalo sa ibang lalaki. Napabuntong hininga si Rudy matapos niyang marinig ang lahat ng iyon. He commented, "Mahirap iwasan ang mga ganitong sitwasyon, pero ano ang silbi ng pagtatalo? Mas mabuting magkasundo na lang at pag-usapan kung paano papasa sa challenge. Iyon ang pinakamahalaga. Lalo lang nilang pinapalala ang sitwasyon sa pagtatalo ng ganito." Tumango si Jack, bahagyang umiling bago niya sinabing, sa huli, lahat ng ito ay dahil sa paghamak ng mga mandirigma mula sa second grade worlds para sa mga third grade worlds. Mababa ang tingin nila sa kanila, kaya naman naroon ang conflict. Walang anumang mabuting kalooban sa pagitan ng dalawang panig. Nagiging magkaaway sila kaagad. Iyon ay dahil ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay magiging mas maganda at espesyal lamang kung gagawin nila iyon. Isinisisi nila ang lahat sa mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo upang palakasin ang kanilang sariling dignidad. Tumango si Rudy. Tinamaan ni Jack ang pako sa ulo. Grabe lang ang tensyon dahil mababa ang tingin ng mga mandirigma mula sa second grade world sa third grade world. Sinasabi ko sa inyo, kung hilahin man ako ng isa sa inyo pababa mamaya, hindi ko kayo bibitawan. Hindi Violet City ang mga kapatagang ito. Walang mga patakaran laban sa pag-atake. Kung kayong dalawa ang dahilan para mapatalsik ako, hindi kita bibitawan. Naiintindihan mo ba ako? Isang lalaking nakasuot ng mabulaklak na damit ang sumisigaw sa dalawang mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Ang lalaking may mabulaklak na damit ay mula sa ikalawang baitang mundo. Para siyang may hawak ng disenteng posisyon. Ang dalawang mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo na sinisigawan ay mukhang hindi kapani-pani walang malungkot, ngunit wala silang sinabi, pinilit ang kanilang sarili na tiisin ito. Hindi natapos ang lalaking nakabulaklak na damit habang patuloy pa rin sa pagsigaw, hindi ko alam kung bakit naglakas loob pang pumunta rito ang mga tulad mo. Gusto mo bang maging kumpay ng kanyen? Sabik na sabik ka bang mamatay? Wala kang karapatan dito, bakit ikaw pa? Ikaw ang naging dahilan ng pagpapare sa akin ng 2 pirasong basura. Ang malas ko. Nakatanggap ang lalaki ng mga bulungan ng pagsang-ayon. Tama siya. Ang mga regular na mandirigma ay dapat manatili na lamang sa mga mas mababang antas ng mga lungsod. Para saan ka nandito? Kung gusto mong mamatay, karaniwan ay wala itong kinalaman sa amin, ngunit napakalaki ng gulo mo sa amin ngayon. Nandito kasi kayong mga ignorante kaya marami sa atin ang nahila pababa at nabigo dahil isa lang ang pagkakataon. Pagkatapos nito, hindi mo na masusubukan ulit sa buong buhay mo. Mamamatay ka lang kapag nakapasok ka sa Violet City, ngunit ito ay isang kahangahangang pagkakataon para sa amin. Baka mabago pa namin ang aming buong buhay salamat dito. Kahit na sa pinakamasamang kaso, kami ay magiging mas malakas. Kabanata 3666. Tama. Ang lahat ng ito ay dahil sa inyong mga hanggal na hindi alam ang inyong lugar. Kung hindi dahil sa inyong lahat, karamihan sa mga mandirigma mula sa second grade worlds dito ay madaling makapasok sa Violet City. Biglang nilamon ng mga usapan ang buong lugar. Ang mga reklamo ay nasa lahat ng dako, at ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay inilagay ang lahat ng kasawiang nakatagpo nila sa mga ikatlong baitang mundo. Natitiyak nila na ang kanilang kabiguan ay walang kinalaman sa kanila. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay nakayanan na ito sa simula, ngunit habang ang mga bagay-bagay ay lalong tumitindi at ang mga salita ay naging mas malupit at mas malupit, hindi na nila ito napigilan. May sumigaw, pwede bang itigil mo na ang pagtatangka mong ipit ang sarili mong kawalan ng kakayahan sa iba?
Malinaw na kayo ang mga hindi sapat, ngunit palagi mong minamaliit ang iba. Sinasabi mo ba sa amin na ang bawat mandirigma mula sa iyong mundo ay isang henyo? Itigil ang pagsisikap na gawing biro ang iyong sarili. Bihira ang mga henyo sa bawat mundo. Ang mga tunay na malalakas ay limitado lamang sa minorya. Karamihan sa mga mandirigma ay katamtaman lamang ang husay. Pakinggan mo na lang ang mga sinasabi mo kanina. Umaarte ka na parang kaya mong talunin ang 5 iba sa iyong sarili. Hindi mo ba naisip na biro ka? Tama. Patuloy kang nagsisikap na maging maganda ang iyong sarili. Pinag-uusapan mo ang iyong mga sarili na parang ikaw ang pinakamalakas sa mundo. Ito ay isang ganap na biro. Hindi ka ba nahihiya na sabihin ang lahat ng iyon? Kung talagang mayroon kang ganoong kalakas na mga opinyon, pagkatapos ay subukan at baguhin ang mga patakaran. Hindi kami ang nagtakda ng mundo. Hindi namin iniisip na lahat kayo ay nalulugod sa iyo. Mga mukha, ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay hindi makatiis na marinig iyon. May sumigaw, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tumigil ka na sa paggawa ng mga dahilan. Kung maaari nating baguhin ang mga patakaran, sino ba ang gustong mang-istorbo sa inyong lahat? Kung wala kayong lahat na basura na sadyang bulag na nagsasign up, hindi nagaano karaming mga tao ang maaalis pagkatapos mong hilahin pababa. Ang labanan ay hindi huminto, at ang kapaligiran ay naging mas tenser. Ang lahat ay nadama na sila ay napinsala, at tulad ng kabilang panig ay tumawid sa linya. Sa kabutihang palad, alam pa rin ng lahat kung paano pigilan ang kanilang sarili. Kung hindi, sumiklab ang isa pang all-out na labanan. Tumayo si Rudy sa gilid at tahimik na nakikinig ng matagal. Habang nakikinig siya, mas lalo siyang nakaramdam ng kawalan, novel drama. Bumulong siya kay Jack, anong silbi ng pagtatalo ng ganito? Sumimangot si Jack at seryosong sinabi, malamang na hindi sila mag-aaway, ngunit kung magpapatuloy ang problemang ito, ang mga makakapasok sa Violet City ay magdadala pa rin ng sama ng loob. Sa huli, isang malawakang labanan ang susugod. Ang mga resulta ng isang malawakang labanan ay natural na mapanira. Sa Chaos City, ilang beses na nasira ang kaguluhan, at sa bawat pagkakataon, hindi mabilang na bilang ng mga mandirigma ang namatay. Lalong lumala ang intensity. Nai-imagine pa niya kung ilang tao ang mapapatay sa sandaling binuksan ang Radiant Hall. Sa sandaling iyon, isang matinis na boses ang narinig, anong tinitingin-tingin mo? Kayong dalawa nakatayo dyan. Kayo ay mula rin sa ikatlong baitang mundo. Sinusubukan mo bang sumigaw at gumawa din ng mga dahilan? Napuno ng pangungutya ang boses. Kumunat ang noo ni Jack at tumingin. Napansin niyang ang lalaking nakaitim na nakabalabal ang sumisigaw sa kanila ni Rudy. Dumilim ang mukha ni Rudy. Kanina pa siya lumilingon-lingon sa paligid, pero hindi niya inaasahan na sisigawan siya ng ganoon ng lalaking nakaitim na balabal. Kahit kailan ay hindi niya nagustuhan ang lalaki. Matigas na nagsalita ang lalaki, kumilos siya na parang walang halaga ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Rudy scoffed and said, I can look at whatever I want. Why do you care? It's not like I'm staring at you. Are you ill? Why do you care what others are looking at? Kabanata 3667. Ang mga salitang iyon ay lubusang nagpasiklab sa galit ng lalaking nakaitim na balabal. Kanina ay nag-away lang siya doon sa dalawa at parang natalo siya sa pagtatalo. Napuno siya ng frustration, kaya sa sandaling sinabi iyon ni Rudy ay sumabog na siya. Kumuyam ang ngipin niya at naglakad pasulong, Brat, gusto mo bang mamatay? How dare you talk to me like that? I can't kill them because they're my teammates, but I am not afraid of killing you. Pang-uuyam ni Jack habang hinihila si Rudy sa likod niya. Hinarap niya ang lalaking nakasuot ng itim at malamig na tiningnan ang lalaki, sa tingin mo ba lahat ng mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay hindi sanay? Sa tingin mo ba napakaganda mo? Napakalamig ng tono ni Jack. Pinaikit ng lalaking nakaitim ang balabal at tumingin kay Jack. He scoffed and said, Don't tell me that you're talking like that you're strong. Don't try to boast to me. Sa tingin mo kaya mo akong takutin sa mga kasinungalingan mo. Inaamin ko na may mga malalakas na mandirigma mula sa third grade worlds, pero basura pa rin ang bumubuo sa karamihan ng mga numero. Isa ka lang random na tao at sinasabi mong malakas ka. Lalong malamig na tiningnan ni Jack ang lalaking nakaitim na balabal. Ang kanyang tunay na enerhiya ay umikot at nagsimula siyang bumuo ng selyo pagkatapos ng selyo. Napamura ang lalaking nakaitim na balabal. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang taong nasa harapan niya pero naisip niya na maniniwala ang iba na biro lang ang pagyayabang niya. Ang tunay na malalakas na mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay nakapasok na sa Violet City. Ang mga malalakas ay laging sakam. Nag-aalala sila na baka makuha ng iba ang mga mahahalagang bagay bago sila. Sa sandaling iyon, ang mga nagsisikap pa ring makapasok sa Violet City ay higit sa karaniwan sa kasanayan.
Ang mga nasa itaas ng karaniwan ay hindi kailanman magyayabang ng ganoon. Halata na ang kaharap niya ay gumagawa lamang ng walang laman na pag-aangkin, sumisigaw at sinusubukan siyang takutin. Hinding-hindi siya mahuhulog doon. The Black Cloak man laughed at the thought, "You're trying to form sales. I guess you have to put on the full show. Don't you think you're being a complete joke?" Ang galing talagang umarte ng lalaking ito. Naisip ba niya na ang ilang mga selyo ay makakatakot sa sinuman? Nagpatuloy ang lalaking nakasuot ng itim, "Huwag mong isipin na maniniwala ako sa iyo dahil lang sa galing mong umarte. Madali kong ma-expose itong pakulo mo." Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nagsimula na rin siyang mag-seal. Hindi mabilang na mga seal ang sumasayaw sa hangin, na agad na bumubuo ng isang trident. Siya ay tumulak pasulong, at ang trident ay bumaril. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang sumusulong din. Ang broken soul blade ay bumangga sa trident, at isang malinaw na tunog ang narinig. Hindi man lang tumagal ng isang segundo ang trident bago ito nagkapira-piraso. Pagkatapos ay binaril ng broken soul blade ang lalaki. Bigla itong nagpalit ng anyo sa hangin, naging 5 kadena ng enerhiya, na humawak sa mga braso at leeg ng lalaki. Biglang nakaramdam ng malamig na enerhiya ang lalaki sa kanyang katawan. Ang malamig na enerhiya ay naging sanhi pa ng panginginig ng kanyang kaluluwa. Hanggat gumagalaw siya ng bahagya, pakiramdam niya ay dumampi ang kanyang balat sa mga tanikala. Ang mga tanikala ay makakaapekto sa kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang balat at ang sakit ay nagpawala sa kanyang katwiran. Kabanata 3668. Siya ay hindi makagalaw sa lahat. Maging ang kanyang paghinga ay bumagal, nag-aalala na siya ay mawawalan ng kontrol kung siya ay huminga ng labis at hinawakan ang mga tanikala. Biglang natigilan ang lahat ng nakakita. Nagpalitan ng tingin ang maliit na bibig na lalaki at ang maliit na baba na lalaki. Hindi nila inaasahan ang isang taong napakalakas na naruroon. Ang lalaking nakaitim na balabal ay hindi karapat-dapat na labanan siya. Tumingin kay Jack ang lalaking nakaitim na balabal na puno ng takot. Sa sandaling iyon, hindi man lang siya nang ahas na kumilos o magsalita. Malamig na tumingin si Jack sa lalaki, dahil lang sa second grade world ka, hindi ibig sabihin na mas magaling ka. Kailangang kumita ng karangalan. Hindi ka dapat umasa sa isang bagay na wala sa iyong kontrol. Lahat ng sinabi mo kanina ay dahilan lamang para sa kabiguan na dadanasan mo sa isang sandali. Ang mga patakaran ay nasa lugar, kung hindi mo mababago ang mga ito, pagkatapos ay isara ang iyong bibig. Mayroong hindi mabilang na malalakas na mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa isang tadong labanan. Napalunok ang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Halos hindi na siya makapilit na tumango sa kanyang naninigas na katawan. Sa sandaling iyon, nagmamakaawa siya kay Jack gamit ang kanyang mga mata. Ang sakit na naranasan niya ngayon ay lubos na nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Hinding-hindi niya makakalimutan ang sakit na iyon sa buong buhay niya. Ngumisi si Jack habang pasulong. Biglang humigpit ang mga tanikala sa kamay ng lalaki. Nang dumampi ang enerhiya sa balat ng lalaki, nagsimulang mabulok ng enerhiya ang kanyang kaluluwa. Napasigaw ang lalaki sa matinding paghihirap at bumagsak sa lupa. Tumaas ang isang kilay ni Jack at tinanggal ang mga kadena. Nang mawala ang mga tanikala, unti-unting nakabawi ang lalaki sa sakit. Nagsimula ng lumambot ang mga usapan sa kanilang paligid. Medyo napatras ang ilang tao sa eksena. Ang sigaw ng paghihirap ng lalaking nakaitim na balabal ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa lahat. Lalo na't mukhang pinagdadaanan niya ang pinakamasakit na bagay sa buhay niya. Medyo nanginginig ang mga tao sa kanyang malamig na sigaw. Talagang walang awa ang lalaking nakamaskara na iyon sa sobrang sakit ng lalaking nakaitim na balabal. Ang mga nagmamalaki ay nagbigay pansin din sa kanilang dignidad. Karaniwan, hindi nila hahayaan ang kanilang sarili na mapahiya ng ganoon. Ang lalaking nakaitim na balabal ay parang nakalimutan pa nga niya ang sariling pangalan sa sandaling iyon. Siya ay nasa sobrang sakit na ang tanging nagawa niya ay umiyak sa paghihirap. Ilang tao ang nagsimulang tumingin kay Jack nang may pagtatanong. Nakasuot si Jack ng dark green na robe at white mask. Walang emosyon ang kanyang mga mata na para bang lahat ng nangyari ay hindi niya napapansin. Sino ang lalaking iyon? Ang lalaking nakaitim na balabal ay desenteng malakas, ngunit kung ikukumpara sa lalaking nakamaskara, siya ay kasing hina ng papel. Hindi naman kasi natin nakikita ang itsura niya na nakamaskara. Ayaw niya sigurong may makaalam kung sino siya. After what happened just now, obvious naman na medyo malakas siya. May middle siguro siya. Ultimate God Rank Technique. Isang teknik lang sa level na iyon ang magkakaroon ng ganoong kalakas na enerhiya, na masisira ang ibang teknik na ganoon. The two of them are in completely different levels. No wonder ang lalaking nakamaskara ay hindi man lang nag-abalang tumingin ng diretso sa lalaking nakaitim na balabal.
Kung mayroon akong kakayahan, magiging mayabang din ako. Oh, shut up. Hindi yan mayabang, siya lang ang natural na kumikilos. Kayong mga warriors from second grade worlds always call any warrior from a third grade world na malakas, mayabang. Double standards. Kabanata 3669. Kahit gaano pa kalakas ang mga usapan sa paligid niya, hindi naapektuhan si Jack. Malamig niyang tiningnan ang lalaking nakaitim na balabal. Huminga ng malalim ang lalaki, hindi man lang naglakas loob na tumingin kay Jack. Pakiramdam niya ay parang demonyo mula sa impyerno ang lalaking nakamaskara. Kahit na ang mga mandirigma sa kanilang paligid ay nararamdaman kung gaano kalakas si Jack, kaya natural na siya ang higit na nakakaramdam nito, bilang pangunahing target. Kanina, nang magkasalungat ang kanilang mga diskarte, pakiramdam niya ay walang halaga ang kanyang pag-atake. Nahuli siyang parang ligaw na aso, hindi man lang makagalaw. Hindi man lang siya ng ahas na humingi ng awa. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay ang pinakamasakit na naramdaman niya sa buhay niya. Biglang nawala lahat ng kayabangan niya. Sa harap ng mga kasing lakas noon, nawala ang kanyang pride at dignidad ng walang bakas. Hindi man lang siya naglakas loob na galitin ang taong nasa harapan niya. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki para isipin niya ang tungkol sa puot. Tumaas ang isang kilay ni Jack at tumingin sa dalawa, dahil na-assign na kayo sa grupo nyo, bilasan nyo na at dalhin siya sa challenge. Nagmamadaling tumango ang dalawa habang may paggalang kay Jack. Sa sandaling iyon, nakakaramdam sila ng hindi kapani-paniwalang salungatan. Para silang nagsusumamo para sa lalaking nakaitim na balabal, ngunit labis silang naiinis ng lalaking nakaitim na nakabalabal. Kung hindi nila kailangan ang lalaki, hihilingin nila kay Jack na patayin ang mayabang na lalaking iyon. Lumingon ang maliit na bibig at malamig na tumingin sa lalaking nakaitim na balabal, bilasan mo at tumayo ka na. Nakakadiri ka. Kung hindi ka namin kailangan, hindi ka na kami nahirapang dalawa. Kahit walang emosyong ipinakita si Jack sa buong panahon, ramdam nila na hindi talaga gusto ni Jack ang lalaki. Upang pigilan si Jack na patayin ang lalaki, inis nila ang kanilang pagkasuklam habang hawak nila ang tig-iisang braso at tinulungan ang lalaking nakaitim na nakabalabal na lumayo. Ang biglaang pag-atake ni Jack ay matagumpay na napahinto ang naunang paksa. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay natakot lahat na sila ang susunod na target. Sa pagtingin sa lahat na umiiwas sa kanyang tingin, si Rudy ay nanunuya. He whispered to Jack, "These guys are sure are funny." Feeling nila mahina ang mga warriors from third grade worlds, kaya palagi silang nilalay. Kapag may sumulpot na malakas, tinatakpan na nila ang bibig nila, hindi na sila nangangahas magsalita. Nakakadiri sila. Ang mahina lang ang alam nila. Tumaas ang isang kilay ni Jack, whatever, sayang ang oras at effort para makipagtalo sa kanila. Bilasan na natin at mag-sign up. Huminto na silang dalawa sa labas ng kapatagan dahil pinagmamasdan nila ang lahat ng nangyayari. Ang pagpaparehistro ay mas malalim sa loob. Kailangan nilang lampasan ang karamihan at maglakad sa loob para magparehistro. Ang hidwaan na nangyari kanina ay nasa loob lang ng isang lugar. Tanging ang mga malapit lang ang nakakaalam ng nangyari. Ang mga hindi natural ay hindi alam ang mga kakayahan ni Jack, na ganap na nababagay kay Jack. Kabanata 3670. Nakamaskara siya dahil ayaw niyang mag-stand out. Nag-iwan siya ng malalim na impresyon sa maraming tao sa Chaos City. Ang kanyang pangalan ay kumakalat, at medyo marami ang nakakakilala sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mukha lamang. Nang lumampas sila sa lupa, medyo marami silang nabunggo. Habang naglalakad sila pasulong, magkaakbay o hahakbang sila, ngunit sanay na ang lahat. Ito ay isang bagay na hindi maiiwasan, kaya sila ay nanlilisik sa karamihan. Kumaibot ang mga labi ni Rudy habang inabot niya si Jack at Bamulong, ang tagal na nating gumagalaw at hindi pa nga tayo nakakarating. Kakaiba ang mga to. Bakit dito nagkukumpulan ang lahat? Napakalawak ng kapatagan, hindi ba pwedeng lumayo na lang sila? Isang bagay na hindi maintindihan ni Rudy. Ang Violet 7 Deaths Array ay nasa gitna ng buong kapatagan. Sa harap ay isang malaking lungsod. Gayunpaman, ang lahat ay natipon lamang sa gitnang lugar. Walang gaanong tao sa mga panlabas na lugar. Noong una, naisip ni Rudy na may kakaiba sa gitna. Gayunpaman, pagkatapos ng napakatagal na pagtingin sa paligid, hindi niya masabi kung bakit sila nagtipon doon. Kung may taong mula sa labas na gustong pumasok, kailangan nilang lampasan ang karamihan. Medyo nakakainis na mag-navigate sa dagat ng mga tao. Tumaas ang isang kilay ni Jack at umiling, sinabing, "Sino ang nakakaalam?" The moment na sinabi niya na may mga exclamation sa harap. Isang lilang liwanag ang kumislap sa hangin, at 3 figure ang natapon. Ang 3 lalaki ay sumigaw sa hangin bago nila mabilis na isinaaktibo ang kanilang tunay na enerhiya upang balansehin ang kanilang sarili, na pinipigilan ang mga ito sa pagbagsak sa lupa.
Tumingin si Jack at nakita silang tatlo na namumutla. Medyo punit-punit ang damit nila at gulo-gulo ang buhok. Nasa masamang kalagayan sila. Parang binugbog lang bago itinapon palabas. Namumula ang mga mukha nilang tatlo na para bang dumaan lang sila sa isang malaking kabiguan. Lahat sila ay mukhang miserable. Sabi ng isa sa kanila, sabi ko sa inyo. Sinabi ko sa inyo na maging alerto. Sa tingin mo ba napakadaling lagpasan ang water killing array? Tumanggi kayong dalawa na makinig sa akin. Nagpumilit kayong sumugod. Tingnan ninyo ang nangyari. Malungkot na sabi ng isa, ang alam mo lang ay magtago. May saysay pa ba kung magtago na lang? Darating din ang darating sa huli, kung hindi tayo makapasa, hindi rin tayo makakapasa. Manahimik ka. Stop trying to blame us blindly. Kung talagang ganoon ka sanay, makakalagpas ka kahit hilahin ka namin pababa. Napagtanto ni Jack na silang tatlo ay pinalaya sa hanay pagkatapos mab-I-go. Lahat sila ay nasugatan, ngunit ito ay walang banta sa buhay. Hindi napigilan ni Jack na mapangiti nang maisip iyon. Lumingon siya para tingnan ang hangin na puno ng violet fog. Naisip niya na ang mga alituntunin ay magiging mas malupit at mas malupit kapag sila ay sumulong. Habang lumalayo sila, mas magiging bahagi ang kamatayan. Hanggat nabigo sila, kailangan nilang mamatay. Hindi niya inasahan na ang Violet 7 Deaths Array ay magiging napakatao. Pagkatapos nilang mab-I-go, itatapon na lang sila nang hindi sinasayang ang kanilang buhay. Maraming buhay ang naligtas ng ganoon, at karamihan sa mga hindi sanay ay pinalayas. Kahit na ang mga patakaran ay naging sanhi ng ilan sa mga bahagyang mas malakas na mandirigma na hindi pinalad na maalis, ang mga tunay na malalakas ay makakapasa pa rin sa kanilang sariling mga kasanayan. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang bumubulong, bakit ganito ang tuntunin? Ano ang silbi ng pagkakaroon ng mga random na kasama? Kabanata 3671. Hindi talaga maintindihan ni Jack ang dahilan niyan, pero pakiramdam niya ay iyon na siguro ang kasalanan niya. Ang bayani na lumikha ng mga panuntunang iyon ay dapat na may dahilan para sa lahat ng ito. Nasanay na ang lahat sa katotohanan na ang mga nabigo ay masisipa pa rin. Sa bawat 10 grupo na pumasok sa Violet 7 Deaths Array, humigit kumulang 3 grupo ang papasa. Ang iba ay maalis lahat. Matagal na naglakad sina Jack at Rudy. Napansin nila na ang mga tao ay palaging itinatapon na parang basura. After around 15 minutes, nakarating na rin sila sa registration area. Malamig na nakatingin sa lahat ng nandoon ang isang caretaker na nakamaskara ng bungo. Tila wala silang emosyon habang ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin. Kasama niya ang mustard seed, masusundan ni Rudy si Jack kahit saan siya magpunta, kaya hindi na kailangan pang mag-sign up ni Rudy. Inabot ng caretaker ang kanyang kulay abong braso, violet warrant. Agad namang binigay ni Jack ang warrant. Ang tagapag-alaga ay bumuo ng ilang kulay abong mga selyo, at sila ay tumago sa warrant bago ito nagsimulang maging kulay abo. Malamig na sinabi ng caretaker, pagkatapos ng isang tseke, lalabas ang mga pangalan ng 2 pang bahagi ng iyong grupo. Ito ay kumikinang sa isang gabay na ilaw upang akayin ka sa iyong koponan. Tumango si Jack at tinupad ang kanyang warrant. Matapos ang isa pang 15 minuto, 2 pang pangalan ang lumabas sa warrant. Ang 2 pangalan ay Lorraine Pruitt na sinundan ni Mark Lexter. Ang violet warrant ay naglabas ng 2 violet na ilaw. Ang isa ay patungo sa kanluran, habang ang isa ay patungo sa timog kanluran. Sinunod ni Jack ang patnubay ng liwanag at madaling mahanap ang 2 niyang kasamahan. Ang isa sa kanila ay payat na parang unggoy. Si Lorraine iyon. Mapait siyang sumimangot, at may mga pattern ng isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo sa kanyang damit. Yung isa naman ay medyo mataba at kulot ang buhok. Masaya ang mukha niya at si Marth. Wala siyang anumang espesyal na simbolo sa kanyang damit at mula sa kontinente ng Hestie tulad ni Jack. Nang magkita silang tatlo, nagsimulang lumipad ang mga spark. Napatingin si Rudy kay Lorraine na nakakunot ang noo. Nang makita ni Lorraine na si Marth at Rudy ay mula sa ikatlong baitang ng mundo, agad siyang napaangat ng tingin, na para bang maraming utang ang mga ito sa kanya. Sinabi pa ni Lorraine, nakakalungkot. Si Marth ay may ngiti sa kanyang mukha noong unang ngunit tuluyang nawala ito sa mga salitang iyon. Rudy pursed his lips, pwede bang huminto ka sa mahabang mukha? Sa tingin mo ba gusto naming mapabilang sa grupo nyo? Mas gugustuhin pa naming makasama ang ibang mandirigma mula sa mga 3rd grade world kaysa sa kamukha mo. Ngumisi si Lorraine habang malamig na nakatingin kay Rudy. Gayunpaman, hindi agad siya nakipagtalo kay Rudy. Sa halip, tumingin siya kay Marth at sinabing, ang pagpabayaan kang makaligtas sa huling pagkakataon ay ang pagkakamali ko. Kung hindi, hindi ko na kailangan pang makasama ang isang basurang tulad mo. Panunuya ni Marth, stop talking like you're so strong. It's not like we have not fight before. We're even matched. Kung basura ako, ano ka ba?
Every time, you warriors from second grade worlds love to flatter yourselves. Feeling ko, nakakatuwa. Can you just look at everyone else in a mirror? Napatikip ng ngipin si Lorraine, huwag mong isipin na hindi kita aatake ngayon. Kaya kung sumuko na lang kung kinakailangan. Nabigo akong makuha ang kayamanan noong nakaraan dahil sa iyo. Tatandaan ko iyon. I've been planning to making you pay for that. Nanunuya si Marth habang may pang-aalipuste na sinabi, tumigil ka na sa pagmamayabang. Sa tingin mo ba napakaganda mo? Kabanata 3672. Nakaramdam ng matinding galit si Jack sa kakaibang sitwasyon. Magkakilala talaga ang dalawa niyang teammates. Hindi lang iyon, sila ay magkaaway na nag-away noon pa man. Nagkaroon ng malalim na alitan sa pagitan nila. Agad silang nag-away sa isa't isa nang magkita sila. Wala sa kanila ang nag-abalang tumingin kay Jack sa buong oras. Masyado silang nakatutok sa kanilang sarili. Kanina ay may ngiti pa rin si Marth kahit nakita niya si Lorraine. Masasabi ni Jack na ayaw ni Marth ng anumang salungatan kay Lorraine sa sandaling iyon. Kung tutuusin, alam ni Marth na ang pagpasa ang pinakamahalaga, hindi ang kanyang mga personal na sama ng loob. Kahit na nagkaroon sila ng ilang mga salungatan noon, dapat nilang kalimutan ang tungkol dito. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Lorraine at nakatutok sa kanyang sama ng loob. Malakas pa nga niyang sinasabi na wala siyang pakialam sa pagdaan. Just to vent his frustrations, handa na siyang lumaban kaagad. Nagawa pa rin ni Marth na sikmurain ito sa simula, ngunit nawalan siya ng galit nang unti-unting lumala si Lorraine. Mukhang ayaw sumuko ng dalawa. Mas naging malupit ang mga sinabi nila. Malakas na sumigaw si Marth, kayong mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay pare-pareho ang kilos. Lagi ninyong sinisikap na maging maganda ang inyong mga sarili. Nagsasalita kayo na para bang walang kapantay sa inyo ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo dahil lang sa pinanggalingan ninyo. Sa palagay mo ba ay nasa antas ka na kung saan maaari kang makipag-usap sa iba sa ganyang tono mo? Just check your attitude. I didn't steal anything from you, you just weren't good enough to keep it. I just fighted you one time. Bahagyang bentahe ka lang noon. It's not like you were completely. Pinapalo ako. Sa karamihan, medyo mas malakas ka kaysa sa akin. Napatikip ng ngipin si Lorraine habang lalong nagalit. Maging ang kanyang mga ugat ay makikita sa puntong iyon. Ang kanyang mga mata na puno ng puot ay nakatitig kay Marth na para bang pinatay ni Marth ang kanyang buong pamilya. Shut up right now. Kung hindi dahil sa'yo, hinding-hindi ako nabigo. Masyado akong nagastos pagkatapos kitang ipaglaban, kaya naman nawalan ako ng kayamanan. Lahat ay dahil sa'yo. Sa sinabi niyang iyon ay halos lumuwa ang mga mata ni Lorraine sa kanilang mga socket. Ito ay malinaw na makita na Lorraine ay pinang ang lahat ng sisihin para sa kabiguan sa Marth. Pakiramdam niya ay wala siyang ginawang mali, at iba na ang lahat. Walang magawang ibinoka ni Marth ang kanyang mga labi. Parang nawala na sa galit si Lorraine. Walang pagkumbinsi ang lalaki. Ayaw na ni Marth na mag-aksaya pa ng oras o pagsisikap. He waved it off and said, "You're the most exasperating person I've ever seen. If you're not good enough, then you're not good enough. Why are you trying to come up with all those excuses? Kung hindi ako, may iba na sana. Kung malakas ka, hindi ka mawawala kahit na inaway mo pa ako noon." Mas naiintindihan ni Rudy ang nangyari sa puntong iyon. Nakatingin siya kay Lorraine na may pagtataka, para siyang tulala na nakatingin. Malamang ay masyado siyang tumitingin kaya naakit niya ang atensyon ni Lorraine. Nakita agad ng kabilang partido kung paano siya tinitingnan ni Rudy. Lumakas ang init ng ulo ni Lorraine sa puntong iyon. Hindi man lang niya niresolve ang mga bagay-bagay sa isang dulo, at mayroon ng ibang naghahanap ng gulo. Galit na sabi ni Lorraine, anong tinitingin-tingin mo? Gusto mo bang mamatay? Napatingin si Rudy kay Lorraine ng masama. Lumakas ang ekspresyon niya. Walang kwenta ang pananakot ni Lorraine. Ilang beses sa isang araw nakarinig si Rudy ng mga banta na ganyan. Hindi na bago sa kanya iyon. Kabanata 3673. Nanunuya si Rudy at sinabing, ang mundo sa ikalawang baitang ay puno ng mga taong katulad mo na tila hindi makatingin sa kanilang sarili sa salamin. Talagang hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa iyong isipan. Palagi kang nakakahanap ng mga pagkukulang sa iba at itinutulak ang lahat ng mga problema sa iba. You act like it has nothing to do with you. Puro palusot ka lang. Don't you think it's hilarious? Nawala ang galit ni Lorraine sa mga salitang iyon. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay ganap na sumabog. Gayunpaman, ang presyon ay wala kay Jack sa lahat. Inabot ni Jack at pinakawalan ang sariling kapangyarihan, pinatigil ang lakas ni Lorraine. Malamig na pinandilatan ni Lorraine si Jack. Naramdaman ni Jack na si Lorraine ay mukhang mamamatay na sa kanyang galit sa susunod na segundo.
Malakas na sabi niya, kahit na makapasa tayo sa 7-death array, hindi ko pababayaan ang sinuman sa inyo. Sisiguraduhin kong pagsisihan mo ang lahat ng ginawa mo ngayon. Sinabi ni Lorraine ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Nasa limitasyon na siya ng init ng ulo. Pakiramdam niya ay kalabanan siya ng buong mundo. Kinasusuklaman niya ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo at nais niyang patayin silang lahat. Napabuntong hininga si Jack bago siya mahinahong sinabi, "So, both of you are around evenly matched." Sa huli, ginawa ni Jack ang pinakamahalagang conclusion. Gaano man kalakas ang kanilang laban, ito ay pansamantala lamang. Alam nilang kailangan nilang magtulungan para makapasa sa 7 deaths array kahit na ano paman. Natural na makakabuti sa kanila kung makapasa at makapasok sila sa Violet City. Iyon ang karaniwang layunin ng lahat ng mga mandirigma na nagtipon doon, ngunit ang pangunahing problema sa kung makapasa o hindi ay ang husay ng lahat ng naroon. Kahit anong awayan ni Lorraine at Marth, kilala pa rin nila ang isa't isa at alam nila ang lakas ng isa't isa. Ang dalawa sa kanila ay higit pa sa parehong antas ng lakas. Bahagyang mas malakas si Lorraine, ngunit hindi gaanong. Tumingin si Lorraine kay Jack ng masama. Gusto niya talagang ituro ang kabilang partido at tanungin si Jack kung bakit kailangan niyang sabihin kay Jack kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, pansamantala pa rin silang nagtutulungan. Kinalma niya ang sarili at sinabing, "Mas malakas ako kaysa sa basurang iyon. Gumagamit ako ng mas mababang ultimate god rank technique." Tumaas ang isang kilay ni Marth at malamig na tumingin kay Lorraine. Sabi niya na may halong panunuya, "Can you behave yourself? What's the point of make yourself look good right now? Malapit ka nang pumasok sa 7 deaths array. Masasabi natin kaagad. Baka hindi alam ng iba, pero alam ko. Galing ka sa isang holy grade clan, at isa kang outer disciple, wala pa sa level ng inner disciple. Bakit mo sinusubukang gawing maganda ang sarili mo sa pagsasabing gumagamit ka ng lower ultimate god rank technique? Kahit na gumagamit ka nito, hindi mo pa naabot ang unang yugto ng mastery. Halos hindi mo ito magagamit." Namumula ang mukha ni Lorraine sa galit habang nakatitig kay Marth. Pakiramdam niya ay nainsulto siya ng husto. Inilantad na siya ni Marth sa tonong iyon, walang pinagkaiba sa pagpapahiya sa kanya. Walang paraan na matitiis ni Lorraine iyon. Kabanata 3674. Nagtaas siya ng boses at sinabing, "You sure are getting very excited. Why don't you introduce yourself, then? You're insulting me so much, but you can't even beat me. I know who you are very well. Ikaw ay mula sa ikatlong baitang mundo, 100th continent. Ikaw ay mula sa isang ikasyam na baitang angkan, at nabalitaan kung ikaw ay isang panloob na disipulo. Ito ay magiging isang bagay kung ikaw ay isang panloob na disipulo ng isang banal na baitang angkan, ngunit ikaw ay mula lamang sa isang basurang angkan sa ikasyam na baitang. Itigil ang pagtatangkang magpakitang gila sa harap ko, wala kang karapatan." Ang dalawa sa kanila ay naglalantad sa isa't isa, at nagsimula silang mag-away muli. Napabuntong hininga si Jack, ayaw talagang madamay sa hidwaan nila. Kahit na hindi rin niya gusto si Lorraine, naunawaan niya ang halaga ng mabagal. Ang lahat ay dapat na itulak sa likod para sa sandaling iyon dahil ang pinakamahalagang bagay ay ang 7 deaths array sa sandaling iyon. Matapos nilang ilantad ang dalawa, nagkaroon ng magandang ideya si Jack sa sitwasyon. Ang dalawa sa kanila ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga regular na mandirigma. Wala pa sila sa antas na maituturing na above average. Para kay Jack, ang mga kasamahan sa ganoong antas ay ganap na pasanin. Sa pag-iisip tungkol doon, muling bumantong hininga si Jack. Masasabi ni Rudy kung bakit buntong hininga si Jack. Bulong niya, "Kung hindi mo kailangang pumasok kasama ang tatlong tao, pumasok ka na mag-isa. Pero hindi mo na kailangang mag-alala masyado. Hindi tulad ng ibang dumaan kanina na parang sobrang lakas. Nasa level ka na kung saan kaya mong talunin ang siyam na kalaban mo mag-isa, I doubt naguguluhin ka ng 7 deaths array." Ngumiti si Jack at tumango bago niya sinabi, "Masasabi mo na, ngunit nag-aalala pa rin ako." Ang bayani na nagtakda ng mga patakaran ay natural na may sariling mga ideya tungkol dito. Maaaring makaapekto ito sa aking kakayahang makapasa kung tinitingnan ko lamang. Para sa sarili ko. Iyon ang bahaging ikinabahala ni Jack. Nang hindi ito personal na nararanasan noon, hindi alam ni Jack kung ano ang haharapin niya kapag sinubukan niya ang hamon. Kung mag-isa lang siya, hindi na niya kailangang mag-isip pa. Pero sabay silang tatlo na pumasok. Baka mabaygo siya dahil napabayan niya ang dalawa. Napabuntong hininga na lang siya sa pag-iisip. Bigla siyang hindi maisip kung ano ang sasabihin. Sa pagkakataong iyon ay nagtatalo pa ang dalawa na walang bakas ng titigil. Hindi na kinaya ni Jack ang sitwasyon. Ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras, kaya kumunot ang noo niya at sinabi kay Lorraine, "Pwede ba, tumahimik ka? Baka may oras kayong dalawa na mag-aksaya, pero ako ay hindi."
Kahit masakit ang mga salitang iyon, gumana pa rin. Biglang tumikim ang dalawa. Nakakunot ang noo ni Jack, I don't care what happened between you two before this. When we're attempting the challenge, forget all of that. Violet City is a challenge and an opportunity for both of you. If you can't even enter, then it would be for nothing. You might lose out on the chance of a lifetime. Kung ito ay anuman, Jack ay kahit na walang pakialam kahit na sa kanilang dalawa sa huli ay dumating sa suntok. Gayunpaman, ang sitwasyon ay espesyal. Kailangan niyang isasantabi muna ng dalawa ang kanilang sama ng loob at subukang lumisan ng magkasama. Iyon ang tanging paraan upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang problema. Ngumisi si Lorraine at umiwas ng tingin. Tumango si Mart kay Jack na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Matapos niyang makita ang mga ugali ng mga ito, mas lalo siyang nawalan ng magawa. Ang isa ay maglalaro kasama, habang ang isa ay hindi. Kung si Lorraine ay mula sa isang ikatlong baitang mundo, ang problema ay hindi iiral. Nangyayari ang buong bagay na ito dahil pakiramdam ni Lorraine ay mas magaling siya kaysa sa dalawa. Pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat ang kanyang mga kasamahan na tumayo sa parehong koponan bilang kanya. Kabanata 3675. Napangisi si Jack, walang pakialam kung paano tumingin si Lorraine sa iba sa kanila. Hindi papayag si Jack na maging problema si Lorraine pagdating ng panahon. Kung nagpa siya si Lorraine na huwag gumawa ng anumang bagay kapag sinusubukan nila ang hamon, ito ay isang bagay na maaari niyang hawakan. Gayunpaman, kung nagpa siya si Lorraine na sabotahe sila sa halip, kung gayon ay talagang hindi ito kukonsentihin ni Jack. Kung talagang nagpa siya si Lorraine na tumawid sa linya, kung gayon hindi naisip ni Jack na bigyan siya ng malalim na impresyon. Malamig na tumingin si Jack kay Lorraine, when we're attempting the challenge, you can hide behind me if you think you can't do much. I'm not hoping for the two of you to be all that useful, but it'll be fine as long as you don't drag me down. Natigilan si Mart sa hear that. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ng taong kanina patahimik. Tila si Jack ay hindi kapani-pani walang tiwala sa kanyang sarili. Siya ba ay napakahusay? Habang lumilipad ang kanyang pag-iisip, sumigaw si Lorraine, ano? Anong sabi mo? Sino ka sa tingin mo? Ano sa tingin mo ako? Sa tingin mo ba isa kang bayani na magliligtas sa mundo? Magtago ka sa likod mo kung hindi natin kayang tanggapin. Anong biro? Sa tingin mo ba malalampasan mo ang lahat ng ito ng mag-isa? Ang hirap ng 7 deaths array ay malinaw para makita ng lahat. Sa 10 koponan, 3 lang ang kadalasang nakapasa. Ibig sabihin, 9 lang sa 30 ang nakapasok sa Violet City. Ito ay may passing rate na 1/3. Ilang tao ang nabigong makapasok? Higit pa rito, sa mga koponan na namamahala na makapasok sa Violet City, karaniwang mayroong hindi bababa sa 2 miyembro na may sapat na kasanayan upang makapasok dito. Tanging ang mga nakatayo sa tuktok ay sapat na malakas upang umasa sa kanilang sariling lakas upang makapasa. Gayunpaman, karamihan sa mga may ganoong kakayahan ay nakapasok na. Walang paraan na nasa labas pa rin sila. Malamig na sabi ni Lorraine, sigurado ka bang marunong kang magyabang? Sa tingin mo ba maniniwala kami sa anumang sasabihin mo? Kung may kakayahan ka ng mga nakatayo sa itaas, maniniwala ako sa iyo. Baka maniwala ako sa iyo kung sinabi mo sa akin na ikaw ay isang above average na mandirigma, ngunit masyado ka nang lalayo sa iyong kasinungalingan. Don't tell me you're trying to hide your identity with your mask, and that you're actually a hidden expert. Matatawa ako pag ginawa mo yun. Kumunat ang noo ni Jack. Inaasahan niyang sasabihin iyon ni Lorraine. Kung ito ay sa nakaraan, maaari niyang ipaliwanag ang mga bagay ng matyaga. Gayunpaman, wala siya sa mood na mag-aksaya ng anumang oras. Napangisi si Jack at sinabing, wala akong pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi, gawin mo na lang ang sasabihin ko mamaya. Diretsyong tumawa si Lorraine, hahaha, everyone, come listen to what this guy is saying. Pakiramdam ni Lorraine ay talagang nakakatawa ang lalaking nakamaskara sa kanyang harapan. Sino sa tingin niya para utusan sila? Sinabi pa niyang paprotektahan niya sila. Ganap na kinasusuklaman ni Lorraine ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Kahit na siya ang laging naghahanap ng gulo, palagi niyang sinisisi ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo sa tuwing may mali. Kabanata 3676. Pakiramdam niya ay ang kanyang mga paghihirap ay dahil sa mga taong iyon, at naniniwala siya na siya ay nasa mabuting kalagayan kung wala sila. Kung ang taong nagsabi ng lahat ng iyon ay mula sa ikalawang baitang mundo, hindi sana ganito ang magiging reaksyon ni Lorraine, kahit naiisipin pa rin niyang nagyayabang ang kabilang partido. Gayunpaman, ang lalaki ay kulang ng mga espesyal na simbolo mula sa ikalawang baitang mundo sa kanyang mga damit, na nangangahulugang siya ay mula sa isang ikatlong baitang mundo.
Ang isang peste lamang mula sa isang ikatlong baitang mundo ay tinatrato siya at si Mart bilang isang pasanin. Pakiramdam niya ay kaya niyang lagpasan ang lahat ng mag-isa. Siya ay nagsasalita na para bang siya ay isang taong nakatayo sa tuktok ng lahat ng mga mandirigma, nagyayabang ng walang anumang reserbasyon. Medyo nakatawag ng pansin ang sigaw ni Lorraine. Napatingin ang lahat ng may interes. Itinuro ni Lorraine si Jack at sinabing, tinanong lang ng lalaking ito sa aming dalawa na magtago sa likod niya kung may mangyaring delikado. Gusto niyang makalusot sa buong Violet 7 Deaths Array gamit ang anumang kakayahan na nakuha niya. Ang mga salitang iyon ay umani ng tawanan mula sa mga nakapaligid sa kanila, at ang mapang-asar na mga titig ay nakatutok kay Jack. Nakatingin sila sa kanya na para bang tulala. Napabuntong hininga si Jack. Nais niyang hindi mag-aksaya ng anumang oras at mabilis na makalampas sa array. Ang pagpapatuloy ng pananatili doon ay isang pag-aaksaya ng oras, ngunit hindi tumitigil si Lorraine sa pagtugtog. Si Jack ay natural na hindi nagtatangkang magyabang nang sabihin niya ang lahat ng iyon. Pinaalalahanan lang niya ang mga ito na huwag siyang hadlangan sakaling mangyari ang isang kritikal na sandali, ngunit naramdaman ni Lorraine na parang tinatapakan ni Jack ang kanyang dignidad. Jack gritted his teeth, pipigil ang galit habang sinasabi, kung hindi ka naniniwala sa akin, gawin ang anumang gusto mo, hindi mo kailangang magtago sa likod ko. Walang dahilan para gumawa ng isang eksena at all. Sa huli, tayong tatlo ay hamanin ang array ng magkasama. Sinabi ni Jack ang lahat ng ito para sabihin kay Lorraine na sayang ang hindi paggamit ng kanilang oras. Mas mabuting magmadali at subukan ang hamon. Kapag nakapasok na sila sa 7 Deaths Array, magiging malinaw na ang lahat. Gustong talunin ni Jack si Lorraine sa sandaling iyon, ngunit kailangan niya si Lorraine na subukan ang hamon sa kanya. Sigaw ni Lorraine, anong dahilan ang sinasabi mo? Gusto ko lang makita ng lahat kung gaano ako kalas na ma-assign sa mga basurang teammates. Ang isa sa kanila ay marunong magbibintang sa mga tao ng mga bagay na walang aktwal na kasanayan, at ang isa naman ay magaling lang sa pagmamayabang. Magsalita ka na parang ikaw ang pinakamalakas sa Whirling World. Malamig na sabi ni Marth, basura ka na naman. Bago mo tawagin ang ibang tao na basura, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Mas malakas ka lang sa akin ng kaunti. Kung basura ako, ano ka ba? Pwede bang hindi ka na makadiri? Tumingin si Marth kay Lorraine ng may pang-aasar. Tinakpan niya ang bibig pagkatapos sabihin iyon. Pakiramdam niya, ang patuloy na pakikipagtalo kay Lorraine ay isang pag-aaksaya ng kanyang oras at pagsisikap. Alam lang ni Lorraine na mang-insulto sa iba kapag siya mismo ay kulang sa kasanayan. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay kakaibang nagkakaisa pagdating dito. Sa sandaling maramdaman ng isang tao na ang mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ay isang pabigat, lahat sila ay talon at magsasalita. Kabanata 3677. Kaming mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay sadyang malas. Ang mga taong ito na hindi alam ang kanilang lugar ay nahuhumaling sa ideyang makapasa sa 7 Deaths Array. Kahit na sila ay sapat na swerte na makahanap ng isang taong sapat na malakas na magdadala sa kanila, ano ang maaari nilang gawin pagkatapos nito? Sila ay magiging kumpay na lang ng kanyan. Ang 7 Deaths Array ay mahirap gaya nito. Magiging madali ba ang mga hamon sa loob? Mas mahirap ang mga ito, at tataas din ang mga antas ng panganib. Mamamatay kaagad ang mga naubos, iyon lang ang kanilang kapalaran. Naku, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung gaano sila ka-dispensable. Iniisip nila na magkakaroon sila ng pagkakataon na baguhin ang kanilang kapalaran, na mapapadali nila ang sandaling pumasok sila. Abat biro, walang paraan na ang mga expendables ay makakakuha ng pagkakataon na baguhin ang kanilang kapalaran, tanging ang mga may kakayahan lamang ang makakakuha ng pagkakataon. Malayo sa kanilang pagkakataon na subukan ito. Sigaw ng isang pandak at matipunong lalaki. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng maraming tango mula sa mga mandirigma ng ikalawang gradong mundo. Lahat sila ay malakas na nagrereklamo. I don't know what these expendables thinking. Can't they study their reflections? Violet City is not easy to enter, and even if they do, they'll probably kill and have their heart blood pull out to open the vibrant hall. Noon, ang lahat ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay tila labis na nasaktan sa sandaling binanggit natin ang vibrant hall, ngunit hindi kami nagkamali. Ang dugo sa puso ay dapat anihin mula sa mahihina. Lahat kayo ay karapat-dapat lamang na maging material upang makapasok sa vibrant hall. Hindi man lang kayo karapat-dapat na tumuntong sa Violet City mismo. Tama. Mabuti kung hindi nila masabi ang kanilang lugar, ngunit hinaila tayo ng mga taong ito pababa kasama nila. Isa lang ang pagkakataon. Kapag naatasan tayo ng basura, kailangan nating magbitiw sa ating kapalaran.
Malaki ang tsansa natin na makalampas sa Violet 7 Deaths Array na may mas malalakas na mga kasamahan, ngunit kapag nabigitan tayo ng ganito, wala tayong pagkakataon. Ang lahat ng mga reklamo ay nagsimulang punan ang lugar. Narinig na ni Jack ang ilan sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, si Lorraine ang nagsimula ng lahat. Ang mga taong inakala na sila ay kinaladkad pababa ay sinisisi ang mga mandirigma sa ikatlong baitang mundo. Nagsisimula ng makaramdam ng inis si Rudy. Tiningnan niya ang lahat ng tumalon upang sisihin ang iba ng may paghamak, at ang kanilang mga kasanayan ay maaari lamang ilarawan bilang karaniwan. Tiyak na hindi sila ganoon kalakas, kaya ang pinakamalaking dahilan ay ang kanilang sarili pa rin. Gayunpaman, hindi sila nag-isip ng ganoong paraan. Alam nila na, kahit na ang kanilang mga kasanayan ay hindi katumbas ng halaga, kailangan lang nilang itulak ang sisihin. Malakas na sabi ni Rudy, ikaw lang ang may kasalanan kung hindi ka makapasa. Dadaan ang kaibigan ko dito na may sariling merito. Huwag na kayong magyabang. Nagpapasa sa kanyang sarili. Sino siya sa tingin niya? Sa tingin ba niya siya si Seymour Flint? Kahit si Seymour ay hindi magyayabang ng ganito sa kabila ng kanyang husay. Sa tingin ko ang iyong kaibigan ay walang anumang kakayahan. Magaling lang siyang magyabang. Sa kasong ito, walang sino man sa atin ang makakapagkumpara sa kanya. Ngini siya ng pandak at matipunong lalaki. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng tawanan ng mga tao sa kanyang paligid. Sa sobrang galit ni Rudy ay ikinulong niya ang kanyang kamao at marahas na pinandilatan silang lahat. Inabot ni Jack para hawakan ang braso ni Rudy at mahinahong tinitigan ang lahat. Tatandaan ko kayong lahat. Kayong mga papasok sa Violet City, tandaan ninyo ang sinasabi ko. Wala kayong makikitang pagkakataon doon, puro kamalasan. Ito ang simula ng lahat ng kamalasan ninyo. Naku, takot na takot ako. Lahat, makinig sa banta niya. Mukhang sigurado na siya na makapasok siya. Hindi pa namin alam kung makakapasok kami, pero siguradong hindi mo kaya. Kabanata 3678. Masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Parang iniisip mo na ang Violet City ay parang likod bahay mo. Sa tingin mo ba pwede ka nalang pumasok kung gusto mo? Stop joking around. Kahit maraming second-grade World Warriors ang nabigo at natapon. Sa pagsasama-sama ng tatlo sa iyong mga kasanayan, maliban sa isa mula sa isang mundo sa ikalawang baitang, dapat ipagmalaki ninyong dalawa ang inyong mga sarili kung kayo ay makatayo ng matatag sa lupa kapag kayo ay natapon. Nagsimulang tumawa si Lorraine habang itinuro si Jack at sinabing, naririnig mo ba yan? Ito ang iniisip ng lahat. Stop thinking so high of yourself. With your skills, I don't even know if you can protect yourself. Who do you think you are? Saying you'll lead US to victory. Ikaw. Galit na galit si Rudy kaya gusto niya. Sumugod kung hindi dahil. Hinawakan siya ni Jack. Ang mga taong ito ay tumitawid sa linya. Tumaas ang isang kilay ni Jack bago niya tinapik sa braso si Rudy na nagpakalma kay Rudy. Ito ay hindi tulad ng maaari nilang salakayin ang mga taong ito, ang pakikipagtalo sa mga taong ito ay walang kabuluhan. Malamig siyang tumingin sa kanila bago siya lumingon kay Marth na kanina pa tahimik. Sa totoo lang, masasabi niyang hindi rin siya pinagkakatiwalaan ni Marth. Pakiramdam ni Marth ay nagyayabang din si Jack. Pagkatapos ng lahat, sa pananaw ni Marth, mahirap paniwalaan ang kabilang partido. Gayunpaman, naging prangka si Jack dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Sa sandaling sinubukan nila ang hamon, malalaman nila ang lahat. Sayang lang at wala si Lorraine. Alam kong kailan dapat huminto. Malamig na sabi ni Jack, there's no meaning in stay here other than waste our time listening to all this nonsense. I have no time to waste. I don't care if he's coming or not at this point. Do you want to try it with me right now? Kung makakapasok lang siya kasama si Marth, hindi na sana mag-abala pa si Jack na manatili. Sinadya niyang tinaasan ang boses para marinig ni Lorraine. Sure enough, tumalon si Lorraine. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Jack. Hindi ka ba masyadong confident sa sarili mo? Since you are, prove yourself with your skills. Why are you waste so much time talking and trying to get everyone to bear at me? Do you think it makes you look talented? I think you're just nervous. You're too scared to attempt the challenge right now in case you end up exposed. Ang banayad na sulsol ni Jack ay kapaki-pakinabang laban kay Lorraine. Kahit kailan ay hindi siya naging partikular na matalinong mandirigma. That's a load of bull. Kailan pa ako kinabahan? Kayong dalawa ang dapat kabahan. Kung gusto mo umalis na tayo. Makikita natin ang totoo. Tignan natin kung makakapagmayabang pa kayo pagkatapos nito. Matapos sabihin iyon ni Lorraine, nagsimula siyang magmarcha patungo sa 7 Deaths Array. Huminga ng malalim si Jack, sa wakas ay nagpapahinga. Kung patuloy silang magtalo, mag-aaksaya pa ito ng oras.
Nanatiling tahimik si Mart sa buong oras na ito habang nakatingin kay Jack na may makahulugang ekspresyon. Hindi nagtagal, lumakad din siya patungo sa 7-death array pagkatapos na muling sumulyap kay Jack. Nasa unahan silang dalawa habang nasa likod si Jack. Habang ang lahat ay ginulo, inilagay niya si Rudy sa mustard seed. Ang buto ng mustasa ay ang tanging bagay na maaaring mandaye sa mga batas ng Whirling World. Ang espesyal na espasyo ng imbakan ng mustard seed ay maaaring magkasya sa mahigit 1,000 tao. Marami pa ring bakanteng espasyo. Kasama si Rudy sa mustard seed, maaaring dalhin ni Jack si Rudy nang hindi pinaghihigpitan. Kabanata 3679. Ang pasukan sa 7 Deaths Array ay halos 3 metro ang lapad at 3 metro ang taas. Nasa gitna ito ng buong lugar. Pagkatapos ma-assign sa kanilang mga grupo, ang mga challenger ay maaaring pumasok kahit kailan nila gusto sa loob ng susunod na araw. Marami sa kanila ay hindi masyadong kumpiyansa. Hindi pa nila nailalabas ang lahat ng kanilang mga reklamo kaya naman matagal silang nanatili sa labas. Gayunpaman, limitado pa rin sila sa isang araw anuman ang mangyari. Pagkatapos ng isang araw, sinumang challenger na hindi nakapasok ay maituturing na forfeit at mawawalan sila ng pagkakataon. Dumating silang 3 sa entrance at napatingin sa violet glow sa harapan nila. Nakatayo doon si Lorraine, nakatitig ang mga mata sa entrance. Kahit na ginawa niya ang lahat para subukan at gawing kalmado ang kanyang sarili, nakikita pa rin ni Jack ang pressure na dumarating kay Lorraine. Halatang hindi ganoon ka-confident si Lorraine. Kung nag-aalala ka, maaari kang umiwas dito, malamig ang tono ni Jack. Matalim na tumingin si Lorraine at tumingin kay Jack na may mga ngipin. Stop trying to provoke me. I'm going to say this again. Kahit kinakabahan ka na umihi ka ng pantalon mo, okay pa rin ako. Pagkasabi noon, pumasok si Lorraine. Sumunod si Mart sa likuran, at si Jack ay sumunod din. Pumasok silang 3 sa 7 Deaths Array, at nagsimulang mag-distort ang espasyo sa kanilang paligid. Isang kulay lila na liwanag ang sumakop sa 3, at mukhang nagniningning. Gayunpaman, alam nilang may panganib na nakatago sa loob ng violet na liwanag. Kung hindi sila maingat, sila ay mabibigo. Huminga ng malalim si Lorraine at sinabi sa mahinang boses, isang hanay sa bawat 7 hakbang. Mag-ingat kayong dalawa. Huwag masyadong kumpiyansa. Kakilakilabot ang pagkabigo. Hindi pinansin ni Jack at Mart si Lorraine. Sabay na naglakad pasulong ang 3. Buong alerto sila, handang magsimula ang array anumang oras. 6 na hakbang pasulong ang 3. Nang gagawin na ni Jack ang ika-7 hakbang, inabot ni Lorraine at pinigilan siya. Bakit ang bilis mong gumalaw? Di ba sinabi ko lang sayo? I-activate mo ang isang array sa bawat 7 hakbang na gagawin mo. Sa sandaling gawin mo ang iyong ika-7 hakbang, papasok ka sa isang killing array. Hindi ka ba magko-compose sa sarili mo? Ano ang silbi ng pagmamadali na parang tanga? Tinawag ni Lorraine na tulala si Jack, naramdaman ang puot at galit sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi siya pinalad na hindi lamang ang kanyang kakampi ay mayabang, ngunit siya ay isang walang ingat na tulala. Alam niya na ang ika-7 hakbang ay mangangahulugan ng pagsisimula ng array, ngunit humakbang siya pasulong na parang walang kahulugan. Walang ibang gusto si Lorraine kundi ang sabunutin si Jack mula sa kanyang kadakilaan ng ilang sampal. Kumaibot ang mga labi ni Jack, pakiramdam niya ay parang isang pesky bee si Lorraine. Napakatagal na nagalit si Lorraine sa labas, ngunit gusto pa rin niyang panatilihin ito sa loob ng array. Kahit gaano pa kalakas ang ugali ni Jack, hindi siya makapagpigil. Itinulak niya ang kamay ni Lorraine. Sa ilalim ng dalawa nilang gulat na titig, siya ay gumawa ng ika-7 hakbang. Galit na galit si Lorraine. Anong ginagawa mo? Ang sakit-sakit mo. Baliw ka ba? Kung ayaw mong pumasa Eddie sana sinabi mo na lang. Hindi na sana ako nag-aksaya ng oras sa'yo. Pakiramdam ni Lorraine ay saysabog na siya sa galit. Masyadong hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking iyon. Sa sobrang tiwala ng lalaki, naisip ni Lorraine na magkakaroon siya ng kaunting kasanayan. At least, naisip ni Lorraine na hindi siya magiging tanga. Kumunat ang noo ni Mart at malamig na tumingin kay Jack. Hindi lamang ang kawalang ingat ni Jack ay sumire sa kanyang sariling mga pagkakataon, ngunit si Jack ay kinaladkad din sila pababa. Sa orihinal, si Mart ay may disenteng impresyon kay Jack. Nang gawin ni Jack ang ika-7 hakbang na iyon, gayunpaman, sinimulan niyang tingnan si Jack mula sa pananaw ni Lorraine. Kabanata 3680. Gayunpaman, hindi nagtagal ang labanang iyon. Nang gawin ni Jack ang huling hakbang na iyon, na-activate ang killing array. Isang gintong liwanag ang biglang lumitaw sa liwanag na kulay violet. Ang ginintoang glow ay naging mainit na hangin at mabilis na umikot sa kanila. Agad namang naglabas ng mga armas ang 3. Kung ikukumpara sa kung gaano kabalisa ang dalawa, kalmado si Jack na may kumikinang na curiosity sa kanyang mga mata.
Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang Seven Deaths Array. Basag. Dinig na dinig sa kanilang harapan ang tunog ng mga sandata na nagsasalpukan sa isa't isa. Lalong tumindi ang gininto ang liwanag, nilalamon ng liwanag na kulay violet sa kanilang paligid. Pagkaraan ng ilang saglit, dalawang malalaking, kumikinang na gintong espada ang lumitaw sa kanilang harapan. Sa mas malapit na pagsisiyasat, nakita nila ang mga ron na lumulutang sa paligid ng mga espada. Lumunok si Lorraine at sinabing, isang metal-type killing array. Mayroong kabuoang 7 killing array ng iba't ibang katangian sa loob ng 7 Deaths Array. Hindi siya makapaniwala na ang una nilang nakita ay isang uri ng metal. Kahit na may distansya sa pagitan nila at ng mga espada, ramdam pa rin nila ang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanila. Kinagat ni Lorraine ang kanyang mga ngipin at sinabi, kahit na may mahinang boses, napakabigat ng layunin ng pagpatay. Bahagya siyang lumingon para tingnan si Jack na may galit. Si Jack ang may kasalanan ng lahat. Kung marami pa silang pinaghandaan, baka mas maganda. Ngunit inactivate ni Jack ang array bago pa man niya makompose ang sarili niya. Kapag nakalabas na sila, tuturuan niya ng leksyon ang brat na iyon sa pagkaladkad sa kanya pababa. Sa sandaling iyon, labis na hinamak ni Lorraine si Jack. Mas matindi pa ito sa galit niya kay Marth. Kalmadong tiningnan ni Jack ang dalawang espada na nasa harapan nila, hindi natitinag ang ekspresyon nito. Parang walang dalawang espada na puno ng layuning pagpatay sa hangin, kundi dalawang laruan lang. Huminga ng malalim si Jack. Hinawakan niya ang kanyang espada gamit ang kanyang kaliwang kamay at gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang kanan. Ang hindi mabilang na mga seal ay nagsimulang mabuo sa isang sirang talam. Ang katangian ng kaluluwa ay marahas na nagpakalat sa Broken Soul Blade. Siya ay tumulak pasulong, at ang Broken Soul Blade ay naging isang ilaw na tumagos sa kanyang espada, na naging sanhi ng kanyang espada na tumunog. No wonder ang daming pumasa. I guess it's not that hard, he remarked calmly as though this challenge meant nothing to him. Siyempre, natigilan sina Marth at Lorraine sa narinig. Nanlaki ang mga mata nilang dalawa habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Jack. Brat, paano ka pa nagyayabang ngayon? Single ni Lorraine. Sa tingin mo hindi mahirap. Tignan natin kung kaya mo pa bang magyabang kapag natapon na tayo mamaya. Nagulat si Lorraine sa inasal ni Jack. Pakiramdam niya ay hindi pa siya nalilito sa buhay niya. Parang tubig na inumin ang kausap ni Jack. Masyado lang siyang mayabang. Ang dalawang malalaking espada ay nasa harapan nila na malapit nang umatake anumang oras. Gayunpaman, si Jack ay nakapagsalita ng napakahinahon. Pakiramdam ni Lorraine ay biro ito, kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng ingay habang sinusundan sila ng dalawang espada. Basag, basag. Ang mga espada ay biglang nagbitak habang ang hindi mabilang na mga tipak ay lumipad patungo sa kanila na parang bagyo. Ang mga shards na iyon ay hindi lamang marahas na umiikot, ngunit sila ay patuloy na nagsasama-sama rin. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.